Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Huli sa bitag, kumpanyang walang permisong mag-recruit, ang lakas ng loob mag-alok ng mataas sa pasahod, gimmick na kumpanyang bogus, natimbog. Alamin sa Kilos Pronto. Okay, alam mo, next, itong modus na to talagang gasgas na to, no? Bagamat ito'y gasgas na, marami na nakakaalam, pero marami pa rin nadedengoy, marami pa rin nagpapaniwala. Oo. Yung mga modus na bibigyan ka ng trabaho pagkatapos pag nakabenta ka ng marami, ikay mapopromote, sus Mariosep. Meron talagang ganun na gusto ka agad, instant milyonaryo. Gustong kumita ka agad. Kaya ito ho, panoorin nyo ng matuto. Si Jane, hindi niya tunay na pangalan, nag-apply ng trabaho bilang isang office staff sa Terra Nova Marketing. Bumili po ako ng Bulgar na dyaryo habang nagkakape ako. So, nung time na yun talaga is ang punta ko nun is sa ibang agency. Nagkataon, unang tinext ko yung sa Terra Nova. Yun po kaagad ang nag-reply sa akin. And then, yun nga sabi, urgent, kailangan ko mismo na yung araw na yun magpa-interview. So dahil nga po sa interesado ako, pumunta din po ako agad. Dahil sa kagustuhan niyang makahanap ng trabaho, pinuntahan niya agad ang Terra Nova Marketing sa lungsod ng Pasay. Pagdating niya sa opisina ng Terra Nova, instant trabaho raw ang naging alok sa kanya ng mga empleyado ng ahensya. Yun po, nung pagdating namin doon, inasikaso naman kami agad. At yun nga po sabi sa kanila, one day fast, ngayon ka nag-apply, ngayon din po malalaman na kayo po ay tanggap. Ang siste, bago siya matanggap sa trabaho, kailangan muna niyang magbayad ng 500 piso para sa company accreditation. At para mas maging mataas daw ang kanyang posisyon sa kanilang kumpanya, karagdagang 3,000 piso ang kailangan mong isuka kapalit ng mga sabon. Doon na po dumating yung challenge na tinatawag nila, na ang sabi nga po, para ma-achieve namin yung gusto naming position, nag-offer sila ng package na gano'n na products ng Royal. Yun po, dahil sa gusto namin makuha yung gusto naming position, so gumawa po kami lahat ng kaya naming magagawa, nag-provide kami ng pera, kailangan ang makuha naming yung package A lang tsaka B. So ako po ang pinili ko yung package A, 3,465 para ma-achieve ko yung position na Junior Marketing Associate. Maging si Nilda, nagoyo rin ng bogus sa kumpanya. Pareho rin na modus operandi ang ginawa sa kanya. Ang in-applyan ko po talaga, receptionist. Tapos sabi po nila, wala pong available. Ang available nga po yung office associates at saka yung sales associates. Yun po yung available. Ang kanya magiging sahod aabot daw ng 15,000 piso hanggang 21,000 piso. Laki-laki na sahod kasi group sales ako, 21 po yung sahod doon, fixed daw po yun. Tapos puro sila salita, wala naman pong binibigay na sahod. Mabilis na naengganyo si Nilda dahil sa mabulaklak na dila ng mga empleyado ng Terra Nova Marketing. Dito na siya nagbayad ng 500 piso para sa company accreditation at 3,000 piso rin para sa mataas na posisyon sa kumpanya. Yung sa company accreditation po, yun nga po yung nagkakahalaga ng 500. Siyempre, gusto ko po talaga ng trabaho, kaya binigay ko po talaga yung 500. Pinuntahan ng Kilos Pronto Bitag Team ang Terra Nova Marketing na matatagpuan sa Sante Corporate Building, Cartimar Taft Avenue sa siyudad ng Pasay. 2 Kilos Pronto undercover ang nagpanggap na mag-apply sa kanila. Malalaman niyo sir yung available na position pagka kayo Hindi po. Therapist ko lang sinanap. Pero ang mga empleyado ng Terra Nova, laking Boy Scout at laging handa. Dahil sa walang dalang biodata ang undercover na Kilos Pronto, pinapabili na lamang nila ang aming undercover ng biodata na halagang 5 piso. Kung willing talaga kayo mag-apply sir, kailangan may biodata or resume. Kung gusto nyo po at willing kayo mag-apply today kahit wala po kayong dalang biodata or resume, meron naman po kayong biodata. Yan naman po, 5 pesos. Dito na nagkumpisang mag-usisa ang aming undercover. Pero sabi niyo po kasi meron daw mga office staff na hiring. Meron po. Meron. Bukod doon, ano pa po?
Yung mga hiring po ninyo. Yeah, kung ano po yung mga nakalagay po, sir. Yeah, kung ano po yung magiging fit para sa inyo. Ngayon na po yun. Kasi depende po yung sa mag-interview. Minimum naman yun. Sa orientation po yun. Pero ang sabi sa akin yung sir, may bayaran lang po yata ng 500 po. Kung may nabanggit sa regarding sa 500, sige po. Magdala na po. Ng 500. Habang papalabas sa building, ang KP Team Undercover, isang aplikante ang aming nakasamay. At ayon sa kanya, pinagbabayad din siya ng Terranova Marketing ng halagang 500 piso. Binayad mo? Pero 500 sinisingil. Para sa idea, para license. Sa commission base lang pala. Hindi, wala kang daily. Walang base out naman. Nasa 15 yung 15 daw yung 25,000. Kilos prontong tinungo ng aming team ang tanggapan ng Business Permit and Licensing Office ng Pasay City Hall. Ayon sa officer in charge ng BPLO na si Elenita Salgado, trading ang in-apply na permit ng Terranova sa kanilang opisina at hindi recruitment agency. Bilang trading na in-apply nila sa opisina namin, hindi po sila allowed na mag-recruit ng tao. Yun po ay taliwas sa in-apply nila na nature of business dito sa aming opisina as trading. Kilos prontong pagpapasara ang hatol ng BPLO sa Terranova Marketing. Pwede tayong mag-conduct ng inspection para yung accusation ay mapatunayan namin na talagang sila ay nagre-recruit. Pag napatunayan po na na meron silang violations, ay pwede namin silang ma-recommend for closure. Alam niyo mga ka-KP, Lex, importante malaman ni Juan de la Cruz, lalo-lalo nakatira sa Pasay. Maaring din sa Pasay sa iba pang mga syudad sa Metro Manila. Ganitong modus na to, gasgas na huto. Kaya lang marami pa rin nabibiktima. Sa anumang kadahilanan, yung magagaling matatamis ang dila ng mga nag-aalok ng trabaho. Sa pamamagitan ng mga flyers, binibigay lang mo sa mga mall yan pagkatapos, o di kaya sa mga lansangan, pagkatapos pupunta riyan. Pagdating dyan, ikaw na nga naghahanap ng trabaho, ikaw pa ngayon ginagatasan. Ikaw pa magbabayad. So, paano nagagawa nitong mga manggagancho na sila na nga, yung mga naghahanap ng trabaho, nagagawa pa nila na talagang gatasan. Oo. Kuna ng mga, kung ano-ano mga collection na sinasabi, tapos mapopromote ka kapag nakapagbenta ka. Alam na ho ito ng iba, sabon lang yan. Ano bang mabebenta mo sa sabon? Ayun. Magkano lang yun? Magkano lang yun? Oo. Paano ka mapopromote? Kaya tandaan lang ho, yung mga palatandaan ho sa modus. Yan ho'y binibigay sa pamamagitan ho ng flyers o kung minsan nakapaskil sa mga pader. Pagkatapos lalapit na kayo, pati bungho yan eh. Oo. So ibig sabihin nito, Ben, lumalabas dito sa ating pong bansa, sa Pilipinas, especially dito sa Metro Manila, na marami ho talaga ang walang trabaho. Ganun. Kaya, yung ilan po natin mga kababayan, para lamang ho makahanap ng trabaho, sinusunggaban na itong mga ganito pong modus na ito. Mga kaibigan, wag ho, mag-ingat tayo, dahil kayo ho malulugi ho dyan. At the same time, like, yung iba naman, hindi naman gusto lang makaragdagang income. Kasi medyo sabihin, sa bagay, maliit lang naman yung sinasabing hinihingi. Yeah. Pero maliit nga yan, pero pag nandyan na kayo, nagagatasan kayo, kumbaga nahihingan kayo ng pera. Nakausap na natin kanina ng Information Officer ng Pasay City, si Attorney Ray Glenn Agraza-Mendez. Na-endorse na raw nila sa legal. At ito ho'y, sabi naman kanina ng BPLO, i-recommenda na lang pasasara. Tututukan namin ho to mga bossing dyan kasi baka nagtataka kami, tinatawagan namin kayo, parang nababahagang buntot ninyo. Bibigyan namin kayo ng puwan, baka ninenervyos lang kayo. Pero sabi naman ni Madam Salgado kanina, nakita nila na may paglabag dahil yung permit na kinuha ay para sa trading, pero ginawa, recruitment. Naku po, mali ho yung ginagawa ho ninyo dyan. Pero ngayon lang rin ako nakakita na ang isa pong kumpanya, pwede pala hong bilhin ang inyong pong promotion sa inyong pong posisyon. Biruin mo, ako gusto kong maging supervisor. Gusto kong maging CEO kagad. Ito pero. Naku po, yan, dapat pasara na ho ninyo yan. Position and title for sale. Yun, nabibili ng posisyon ngayon.